Curious ka rin ba kung bakit pati ang pangalan ni Atong Ang at Gretchen Barreto ay nadamay na sa Missing sa Bungero case? Hi, ako si Jairo Boliedo, Justice Reporter ng Rappler. Pahinging ilang minuto at iantanggal natin ang buhol-buhol na kwento ng Missing sa Bungeros. July 3, 2025 ay nagsampa ng patong-patong na reklamong kriminal itong si Charlie Atong Ang laban sa dati niyang empleyado na si Julie Dondon Patidongan. Nagtrabaho sa farm dati ni Atong Ang itong si Julie Dondon Patidongan. Kasama doon sa patong-patong na reklamo ni Ang ay yung slander dahil itong si Dondon o baka mas kilala niya siya bilang alias Totoy ay siya yung akusado na nagdikit kay Atong Ang sa Missing sa Bungero case. Ang bintang ni alias Totoy ay si Atong Ang daw ang alleged mastermind sa Missing sa Bungero case. At dinawit din ni alias Totoy si Gretchen Barreto. Okay, para mabuo natin ang whole picture, backtrack lang tayo ng konti. Sa bilang ng mga otoridad, nasa 34 na sabongeros na raw ang nawawala simula 2021. Pero kung si alias Totoy ang tatanungin, baka lagpas 100 na. Mayroon tayong dalawang well-documented cases ng missing sabongero. Una, itong kaso ni Isabong Master Agent Ricardo Lasco na kinidnap mismo sa loob ng bahay niya sa San Pablo City, Laguna noong 2021. Dawit ang mga pulis dito na nagpanggap pa daw na NBA agent at kumuha ng mga kagamitan pa sa bahay nila Lasco. Kinuha rin nila si Lasco na magmula noon ay hindi na nakita ng kanyang pamilya. Ang big reveal dito, ang tinurong suspect doon sa kidnapping kay Lasco ng pamilya ni Lasco ay mga pulis. Noong 2022 ay nasambahan naman ang kaso at nademanda naman itong mga pulis na ito ng Department of Justice para sa robbery at kidnapping. Sumuko rin itong mga pulis na to at na-arraign o binasahan ng sakdal para doon sa mga kasong hinaharap nila. So far, as of 2023, ay ongoing ang kaso laban dito sa mga pulis na ito. Isa pa lang to yung pangalawang case ay dito damay si Dondon. January 13, 2022 ay nagtungo sa Maynila ang 6 na sabongero mula sa Rizal para maglaro. Kaso, hindi na sila nakauwi at never na sila nakita mula noon. Yung tatay ng isa sa mga biktima, si Butch Inonog, ay nakausap niya pa yung anak niya na si John Claude at sinabi ni John Claude na winersa raw silang sumakay sa isang van. Fast forward to December 2022, dinemanda at kinasuhan din ng DOJ ang 6 na security personnel ng Manila Arena para sa kidnapping and serious illegal detention dahil sa pagkawala ng 6 na sabongero from Rizal. Ang sabi ng Department of Justice ay nag-conspire at nagkuntsabahan daw itong mga security personnel kasama si Dondon para kidnapin ang mga sabongero. Tulad sa kaso ng pagkawala ni Lasco ay umakyat sa korte itong kaso laban kila Dondon. Originally, non-bailable po ang kidnapping pero nakapagpiyansa sila Dondon dahil nanalo sila sa kanilang petition for bail. Long story short, nagkademandahan pa po dyan sa bail o piyansa nila Dondon at nasa Supreme Court na ito ngayon. So for the meantime na sinusolve ito ay laya pa rin yung 6 na security personnel na suspect sa pagkawala ng mga missing sabongero. So, balik tayo kay Atong Ang. And yes, tinuturo ni Dondon yung dati niyang boss bilang alleged mastermind sa pagkawala ng mga missing sabongeros. Pero alam nyo, this is not the first time na nag-float ang pangalan ni Atong Ang in relation to missing sabongeros. Panahon pa lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 2022 ay nabanggit na ang pangalan ni Atong Ang in relation to missing sabongeros. Kasi kay Atong Ang yung Lucky 8 Star Quest, yung operator ng ilang sabungan kung saan huling nakita yung ilang nawawalang sabongero. Tapos, yung mga witnesses kasi ay paulit-ulit na nami-mention yung pangalan ni Atong Ang during Senate hearings on sabong. Alam nyo, dinenay lahat ito ni Atong Ang, kabilang yung allegation na nagpapakidnap daw siya ng mga mandaraya sa sabong. Sa ilang taong gumugulong itong kaso ng missing sabongeros, ang nakakasuhan o nadedemanda pa lang ay yung mga pulis at yung mga security personnel. Pero huwag nating kalimutan na nung nag-wrap up ang Senado para sa hearing on sabongs, nirekomenda nito na dapat daw ipagpatuloy ng PNP at ng NBI
ang pag-iimbestiga kay Atong Ang. For now, kasama si Atong Ang at Gretchen Barreto sa investigation ng Department of Justice bilang mga suspects kasi raw napangalanan sila pareho sa mga alegasyon. Both of them in different occasions and statements ay parehong dinedenay yung mga alegasyon laban sa kanila. Importanteng bantayan natin ang issue ng missing sabongeros dahil tumatawid ito mula business, security, justice, and even human rights. We are talking about people's lives here, mga taong may buhay at pamilya. At sabi ko nga kanina, iilan pa lang yung well-documented cases on missing sabongeros. So paano naman yung iba? Kung may gusto pa po kayong pag-usapan in relation to the missing sabongero case, you may download the Rappler Communities app and join the Justice and Human Rights channel.